So, ito po yung share ko po sa inyo. So, which is, ayan. So, kita po, nakikita nyo po yung screen ko. Wala pa po, Jack. Ay, wala po ba? Wala pa po. Ho, kala ko po meron na siyang share screen. Okay po, wait lang. Share screen. Ayan po, nakikita nyo po. Um, Hindi pa rin po. wala pa rin po. Ay, ito na lang po. Dito na lang sa photo ko pong inano. So, okay. Ayan po, kita nyo. Ayan. Meron na po. Oh, Ay, ulit. nawala po. Ay, wait lang. Wait po. Share. Mhm. Double it na. Japanesa, ako na. Po. Eto na, ang binigay mo sa akin. Ay, sige po, Pastor. Salamat po. So, yung binigay po sa akin ni Pastor is destined to be holy. And ito po yung ano niya. Next po is, next slide po. Ito po yung purpose of life, which is we must continually remind ourselves of the purpose of life. We are not destined to happiness nor health but to holiness. Today, we have too many desires and interests, and of our lives are being consumed and wasted by them. Many of them may be right, noble, and good, and maybe latter be fulfilled. But in the meantime, God must cause their importance as to decrease. The only thing that truly matters is whether a person will accept God, who will make him holy. At all costs, a person must have the right relationship with God. So ito po, the need for holiness. The first thing we need to have is we need to believe in holiness. So yung question po sa atin, sabi niya, do I believe I need to be holy? And then after po nun, if we believe, we must accept of God. Do I believe that that God God can into and we have with him to be holy? So yung pinaka niya po, if through your preaching you convince me that I am holy, I then represent your preaching. The preaching of the gospel awakens an intense resentment because it is designed to reveal my unholiness. But it is also awakens an intense yearning and desire within me. God has only intended destiny for mankind, holiness. His only goal is to produce saints. God is not some eternal blessings machine for people to use, and He did not come to save us out of pity. He came to save us because He created us to be holy. And atonement and holiness, atonement through the cross of Christ means that God can put me back into perfect oneness with Himself through the death of Jesus Christ, without a trace of anything coming between us any longer.
And next is we must have the holiness in life, which is never tolerate because of sympathy for yourself or for others. Any practice that is not in helping with the holy God. Holiness Holiness means absolute purity of your walk before God. The words coming from your mouth and every thought in your mind, placing every detail of your life under scrutiny of God Himself. Ang sabi nga, holiness as exhibition or yung ating pong pag-apply, holiness is not simply about what God gives me, but what God has given me on that being exhibited in my life. So, nag-add po ako ng mga ibang scriptural holiness. Dun sa 1 Peter chapter 1 verse 16, be holy for I am holy. And in Hebrews chapter 12 verse 14, without holiness, no one will see the Lord or will see God. And Romans 8:23, for those God foreknows, He also persistence to be transformed to the image of His Son. So this one is also teaching us on discipleship, which is Jesus Christ is always unyielding to my claim to my right, to myself. The one essential element in all our Lord's teaching is about discipleship is abandon, no calculation, or no trace of self-interest. Our wisdom from Oswald Chambers po is, Jesus Christ is always unyielding to my claim, to my right, to myself, that the no one element in all our Lord's teaching is about discipleship, is abandon, and no calculation, and no trace of self. So, meron po akong nakita po na take away sa atin pong devotion. So, nilagay ko po dyan. So, una, our destiny is holiness, not happiness or health. Yung number 1 po, we are not destined to happiness, not to health, but to holiness. It is confronts that common modern mindset that prioritize comfort, a personal fulfillment, or even moral goodness. Siguro po, sabi dito, Chambers reminds us that God's primary aim is to make us holy, not simply to make us life pleasant, na maging maayos lang yung buhay natin. This doesn't mean that joy and peace aren't part of the Christian life, but they are byproducts, not the goal. And number 2 po, God must decrease the importance of other things. Many of them may be right, noble, and good. Doon po sa nabasa ko po kanina. But the meantime, God must cause their importance as to decrease. This aligns with the idea of sanctification, where even good desires must sometimes be laid down so that our pursue God above all. Holiness demands focus and surrender. So we must focus on what is the purpose of God in our lives and surrender anything, no, yung mga baggage or burden na meron po tayo. And number 3, conviction and resistance. If through your preaching and convince me that I'm holy, then I resent your preaching. This is an observation when truth cuts. Di ba po, yung katotohanan talagang masakit. Lalo na po, we have this pangyayari po sa ating government na lumalabas yung katotohanan at maraming tao na maaring dahil sa mga, yun nga po yung nangyayari today, marami pong nahihirapan dahil sa malalang korupsyon na meron po sa atin. So, if we are Christian, we must resist before we are transformed. The gospel doesn't coddle our self-image. It exposes our need for cleansing para tayo ay luminis. But that same exposure awakens our yearning for the holiness that only God can provide. So, yung Panginoon po yung makakapagbigay sa atin. Number 4, God's goal since not simply save people.
this emphasize from being saved to be sanctified. So if we are claiming that we are saved, kailangan po we are also sanctified. It means also to confirm the image of Christ, and salvation it's not the end of the story. It is the beginning of a holy transformation. May pagbabago po. Number 5, atonement restores oneness with God. This is the heart of the gospel, the restoration of the relationship, and holiness is not merely moral behavior, but intimate. So, intimate unity with God made possible by Christ's sacrifice. And number 6 is no compromise. Never tolerate any practice that is not keeping with a holy God. It emphasizes the uncompromising pursuit of purity in thoughts, words, and actions, and holiness touches every area of our lives and demands submission even in the smallest details to God. So, yun po yung ating ano po ngayon. Thank you po and God bless po sa ating lahat. So, sino po yung makakapag-share? Ayan, amen. Maraming maraming salamat po, Deaconess Zona. At praise be to God na ito po at pinapaalalahanan po ulit tayo ng ating Panginoon sa isang napakahalagang bagay. At pagtuturo o pagpapaalaala sa atin at sa atin pong buhay bilang mga tagasunod niya, bilang mga anak ng Diyos. So, this is the time for sharing po. If anyone wants to share or reflect, meron po ba pong mga challenge na atin pong ano po ba yung mga challenges na atin pong kinakaharap sa kasalukuyan, sa atin pong mga kaugnayan sa ating Panginoon o yung ating pagsunod o yung ating paglilingkod, or meron na po ba tayong mga karanasan sa ating faith journey na tayo po ay napagtagumpayan natin yung mga challenges na ito, and let us share po, so it can be an encouragement sa iba kung papaano po natin iyon na pagtagumpayan o by the help or by the leading and guidance of the Holy Spirit, by the power of the Holy Spirit, ay napanatili po tayong matatag at matapat sa atin pong pananampalataya at paglilingkod sa ating Panginoon. So, meron po ba tayong nais ibahagi? Mga naging karanasan natin or mga kasalukuyang kinakaharap natin, or anything po na nais nating i-share as a reflection dito po sa atin pong devotion. Anyone? Sino pong gustong mauna? Mag-unmute lang po kayo. Baka nagsasalita po kayo, nakamute po pala kayo. So, remember to unmute yourself po. Yes, Sister Tenet. Ayan. Sige, go ahead po, Kuya Virgil. Ako po, Sige po, go ahead. yung ano natin, ano po, di ba? How to be in the need for holiness. Mm-hmm. Kung yung pong may kantang Amazing Grace na I was blind and I have lived my past in wretch. Ika nga, yung, ang hirap po yung maging holy. Sa totoo po, kanya lang, nung natutunan ko ang mga salita ng Panginoon,
Ang unang-unang pong pumasok sa akin, ang sinabi ng Holy Spirit, Virgil, all you have to do is to abide with the Spirit of, the fruit of the Spirit of God. Gawin mo lahat yung siyam na yon o ano, guaranteed. He will not be holy, pero at least yung mababawasan yung mga tantrums mo, yung what do you call that, yung pagdadabog, yung galit ka kagad sa konting small things na mistake sa'yo, nagagalit ka, at saka laging pumapasok yung vengeance sa puso mo. Pero nung nga po, nung napasok sa akin yan, yung fruit of the Spirit, ato, bago po napasok yung fruit of the Spirit, sa totoo lang po, inatake po ako. Nakita ko po yung katabang ko, binubuhat, patay. Binababa ako ng hagdan dahil na ang room ko po nasa second floor. Nakita ko po, nung nasa baba na po, nasa kotse, bigla po ako nagkaroon ng ng ang tawag nito, ng consciousness. Sabi ko doon sa ba't ako nandito? Sabi, dadaling ka na namin sa hospital. Sa wala eh. Ayun po, to. Ayun, sa cut the story short to, ito, buhay na buhay po ako. Dahil gumawa po ng miracle ang Panginoon. Yun Amen. po. Kanya mula po noon, doon po yung nagsimula na may bumulong. Alam mo, Virgil, yung sundin mo lang yung fruit of the Spirit, yung nando doon, yung love, joy, peace, patience, faithfulness, kindness, gentleness, goodness, at saka yung self-control. Yun po, from that time on hanggang ngayon po, sa totoo lang po, hindi ako nagbubuhat ng sariling bangko. Napapansin po pala yun, ng hindi natin kakilala. Yung sasabihin, ba't nagbago ugali ng kamukha po nung namin, ng house help. Sasabihin, ba't ganyan na ang ugali ng kuya mo? Bumait Sabing gano'n. Bumait daw po. Hindi, actually po, dahil po sa root of the spirit. Yun lang po ang laging pumapasok sa isip ko po. Kanya, yung holiness po, pwede natin gawin na kayang-kaya through the help of our God. Yung unang-una, trust, and then obey. Tapos yung mag-soak tayo, magbabad tayo sa mga salita niya, yung mga imbis na manood na kung ano-ano Netflix. Eh ako po kay David Digos Hernandez. Doon po ako yung sa niya, at saka yung sa JIL. Ayan, ito, Daybreak, Breakthrough, LGI. Yan po ang ko ngayon pinagkakaabalahan. Yun lang po. Thank you for listening, for the sharing that I gave. Thank you for Amen. welcome po. Praise be to God. Amen. Thank you, Kuya Virgil. Talaga pong isa po kayo sa talagang nagsisilbing inspiration po dito po sa Daybreak. I believe that's also one of the purposes of God for bringing you here kasi napakayaman po ng mga Opo. testimonies nyo na talaga pong I believe, I don't know, I'm speaking for the rest maybe, pero talagang so encouraging and so inspiring. At praise be to God na talagang kayo po Thank you po. yun po, yung obedience sa Holy Spirit, hindi nyo po ipinagkakait Opo. sa grupo, sa ating Daybreak family, kung papaano po talagang patuloy na kumikilos ang banal na espiritu sa inyong buhay. So, Thankful nga po praise ako be sa to God. Daybreak. I'm very thankful sa Daybreak. At least I Amen. was able to renew myself. Ika nga. Thank you po, Sister Finet. Amen. Amen. Thank you, Kuya. So, sige po. Who Opo. else would like to share? You are welcome to unmute yourself and Ayan. ayan, sige po, go ahead, Sister Lydia. Sige Good po. morning po. Naririnig niyo po ako. Yes po. Ayan, good morning. Um, Gusto ko lamang pong i-share yung aking kapatid. Kasi kasi nabanggit dito to holiness, saving, yung not only to be saved but also kailangan ma-sanctify din tayo. Hindi nagtatapos doon sa salvation. Naalala ko na
doon sa ano namin na care group. Matagal po namin siyang pinapanalangin. Tagal po, during the pandemic yan, nag-process, nag-ano na kami, binabel po namin hanggang sa dumating na ang challenges sa kalusugan niya, naoperahan po siya. Um, Na-survive naman po niya yon. Sabi nga ng doktor survivor po siya. Until na ang Panginoon kasi hindi siya natatapos talaga doon sa salvation lang eh. Kailangan meron siyang meron transformation. Not only in the physical but also the spiritual. Nandun siya sa proseso ng physical, spiritual na ginagawa na. Tapos nag-engage po siya sa mga Bible dyan sa mga Bible studies, Sunday school, although nakikinig lang siya, hindi siya naman, ano, pati sa care group namin, ano siya, sumasali siya, nakikinig lang. Para lang, binild namin yung care group namin, yun, para doon sa mga kapatid namin na hindi pa talaga malalim sa tapos yung pagbabasa ng Bible, nakikinig siya hanggang sa tinuturuan din namin siyang mag-pray, sasabihin niya in Jesus name na lang o amen, ganun lang po. Ina-encourage po namin siya. Tapos sumali na rin po siya sa mga care group ng kalalakihan. Ganun po yung kanyang tapos binigyan ko po siya ng Bible, binigyan ko po siya ng daily niya. Ganun pa man, still yung kanyang mas niya tawag doon, natutuon yung niya sa YouTube, yung pakikinig, yung panonood ng mga ganun until na yun nga talagang challenge na naman kami ng ating Panginoon na itong kaming kapatid nagkasakit uli. Kasi noong pa man mahina na yung may problema na talaga siya sa heart. Um, May heart problem siya, may bara po yung sabi nga ng doktor, wala po siyang, walang niyan kung hindi yung operation lang. Unang-una, medyo may edad na yung aking kapatid. Tapos, matagal, tawag doon, napakamahal po nung, hinihingi po, ang sinasabi ng doktor is 500,000 ang gugugulin po doon. So, binigyan na lang po kami ng gamot until one day na iniinda niya yung LBM niya. Sabi niya gano'n, hindi pag LBM niya, nawalan po siya ng ganang kumain until na talagang lumaki pa yung kanyang tiyan. Sumasakit daw po yung tiyan niya. Tapos, by God's grace, nadala naman po namin siya sa hospital. Pero nitong nasa hospital na siya, ah, na po siya na diagnose na ang dami po ang dami pong nakita ng doktor. Unang-una may heart problem siya, nagkaroon po siya rin ng pneumonia. Tapos nahirapan po siyang minga. Tapos meron pa siyang bukol, yun po yung nagiging cause kaya po nahirapan siyang dumumi. Nagwa-block po dun sa niya at saka dun sa pagkain niya na gano'n. So ang doktor, ah, hindi malaman kung ano yung uunahin sa kanya. Nandun ang priority nila na operahan siya, nandun yun yung heart niya, andun yung kanyang lungs, yung kanyang oxygen, ng ganun. Muntik po siyang maano nun. Nandun po kami sa proseso na yon. Talagang binigyan naman kami ng helper, ng doktor, yung aming pamangkin. Kaya nirekomenda niya dito sa East Avenue. Salamat naman kasi although nandun siya sa charity, na nakapasok naman po siya sa loob. Yun po yung maganda po doon kasi talaga nung unang na-hospital po siya ano po yun, ang daming expenses na nasa private. Kaya dito naman po sa East Avenue, public siya. Ina-avail, sabi nung pamangkin namin doktor, i-avail
i-avail ng tito ng ano namin kapatid na yung kanyang PhilHealth. So yun po yung inaayos po namin. Kaya balik-barito rin ako dito sa hospital ko. Although na hindi ako yung nagbabantay. Sabi ko nga hindi ko kaya yung magbantay. Pero to samahan nyo kami doon sa panalangin na ganun na hindi po siya pwede pang operahan kasi pinapalakas pa yung kanyang puso, yung heart niya, yung kanyang lungs, yan yung ganyang, yun nandyan siya sa sitwasyon. Gusto rin siyang i-angiogram, kaya lang medyo weak pa yung kanyang heart. Kaya nandun pa rin po siya sa ano na, almost magtuto going to 3 weeks na po. Kaya samahan niyo kami. At alam ko na sabi ko nga, Lord, yung pagka nakakausap namin yung aming kapatid, sabi niya, be, ayoko na, sabi niya ganun. Nahirapan na daw siya. Sabi ko, wag ka susuko, lumabang ka. Sasamahan ka ako ng ano. Talagang pagka ganun po palang related, relative mo, yung ano, parang ang hirap pong, ang hirap pong ipapanalangin namin, pero ano, hindi, nang, nandun yung nagiging weak ka sa pagpipray. Pero naalala ko yung sabi ng ni Pastora Mina doon sa natutunan natin na kalimutan mo muna na ano kayo, be a prayer warrior. Maging warrior ka doon sa mga pagkakataon na yon. Kaya, kaya doon kami, ah doon kami linalagay ng ano no ating Panginoon na alam po namin eh, na bibigyan kami ng courage, bibigyan kami ng mga helpers, bibigyan kami ng favor ng ating Panginoon. Bibigyan siya ng yung bang supernatural na healing yung bibigay sa aking kapatid na yon. Samahan nyo kami doon sa ganong aspeto na prayer. At alam ko na sabi ko nga sa kanya, gusto mo nang kunin ka, ready ka na ba? Ayan, gano'n na. Kami nga, tinatanong namin yung sarili namin na parang hindi pa kami ready, pero pagka nakikita namin yung sitwasyon niya, talagang we might as we surrender kung ano yung kalooban ng ating Panginoon. Kaya ngayon po, nakakakain naman po siya. Dati talagang dextrose lang, tapos unti-unti tubig, tapos meron na po siyang solid, pero soft lang. Ah, Tinitingnan po ng doktor kung ano po yung nagiging ano, inoobserbahan pa rin po siya. Pero yung ano niya ngayon. Dalangin ko na sa kanyang journey na ito, ah nandun nakita namin yung aming pagkakaisa ng aming mga makapatid. Sabi nga namin kung nakayanan natin noon, makakayanan natin sa biyaya ng Panginoon. Kaya salamat dun sa favor kasi yung mga kanyang PhilHealth, yung mga document, inayos ko din nung nakaraang last week. Talagang napakabuti ng Panginoon. Na-comply ko naman yung lahat ng mga requirements na need ng aking kapatid. Kaya lang, tapos plus meron kaming na sinendin yung helper sa DSWD. Kaya yung biyaya ng Panginoon, yung healing ng aking Panginoon. Sabi ko, Lord, bigyan niyo po siya ng chance pa para talagang makita niya yung inyong kapangyarihan. Kaya yung hindi lang talaga yung ating Panginoon, hindi lang siya titigil do sa salvation. Nandun pa yung sanctification, hindi lang dun sa body, soul, and spirit. Buo yun eh. Buo yun. Emotional, mental, yun nandun po siya
proseso ng ano. Kasi ang ating Panginoon bago ka ano naman talagang gusto niya maging ano tawag doon, yung dumaan tayo doon sa proseso, hihinangin tayo, anuhin niya tayo doon sa ano ng apoy, ng ano mga anumang pagsubok. Yung po yung ano, bawat isa sa atin ay talagang dumadaan po doon sa ganung proseso. At alam ko na aking kapatid na ito ay malalagpasan niya by the power of the Holy Spirit ang tulong ng ating Panginoong Yesus. Yun lamang po. Thank you for for praying my kuya, si Kuya Abner po. Salamat Amen. po for listening, for Amen. sharing. Amen, Amen. 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 Yes, so patuloy po nating isasama sa ating panalangin si Brother Abner. I believe nandun po siya, kasama po siya dun sa ating prayer list. So mamaya po sama natin siya ating prayers for healing. So thank you Sister Lydia for that very yun nga po yung talagang sabi na natin ang salita ng ating Panginoon, it's never outdated, di ba? Lagi siyang relevant, lagi siyang timely sa mga sitwasyon, yung mga karanasan natin sa kasalukuyan, laging kaya nga ang ating takbuhan lagi ay ang ating Panginoon, yung kanyang mga salita, kasi doon po natin talagang makukuha yung kailangan natin, dahil ang Holy Spirit talagang iga-guide po niya tayo sa kung ano yung kailangan natin, lalong higit sa mga sitwasyon na katulad po ng mga nangyayari sa ating mga kapatid. Okay, so sige po, that closes our first portion ng ating devotion. Now we proceed to the next part, which is our prayer